nasa online, good morning din po. May bagyo kasi si tatay ni Rish. Si Ramil. Anyway, so ang dami nag-chat na hindi daw sila makakapunta ngayon. Pero praise God, nandito kayo. Yan. Palakpakan muna natin si Lord. Praise the Lord sa third Sunday. And next week, siguro by faith, by November, first Sunday, may bago na tayong speakers. So, God willing, maset up na rin natin yan. So yun, nag-upgrade tayo. Tsaka to, mag-redesign tayo ng stage natin. So sa mga willing tumulong, by faith, next week Saturday, magkakaroon po tayo ng somehow, general cleaning na rin. Tsaka yun, mag-design po tayo ng church. Para napansin nyo, may mga garlands na para pang Pasko. Yan. So anyway, topic natin, sa pangatlong topic natin, so yung unang topic natin per Sunday ay tungkol sa Bible. Okay, or back to the Bible. Pangalawa, last week, ano topic natin? Prayer opens the door for the Holy Spirit. So, ito naman, pangatlong topic naman natin, tungkol naman siya sa praise. So, the weapon of praise. Ngayon, pag-uusapan natin bakit tinawag siyang the weapon of praise. Parang may nawala akong verse dyan. Kaya lang nga. Saan na pa yun? Next. Okay, next nga. Nawala yung verse. Sorry. Sa 2 Corinthians dapat. Napunta sa conclusion nata. Pero anyway, sige ako na lang. Sa 2 Corinthians, may binanggit doon. Paki-easy worship na nga lang. Yan. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. So, doon muna tayo sa title. Yan. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Sabi doon, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Sige ako na lang. Okay lang. Binasa ko na lang. And for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. So meron din binabanggit na weapons of warfare ang Kristiyano. Tayo daw mga anak ng Diyos, meron daw tayong weapons of warfare. Yan. 10:4. Baliktad. Yan. Chapter 10 verse 4. Yan. Baliktad. Naka 4:10 ka. Yan. So NLT, we use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. So meron tayong tinutukoy na weapons of warfare or meron tayong dapat na ginagamit when it comes sa mga battles sa buhay natin. And isa sa mga weapon na meron tayo, itong weapon of praise. So pag-usapan natin siya balik tayo sa kanba natin. Sa Psalms chapter 22, verse 3, sabi doon, but you are holy, you who inhabit the praises of Israel. Sa ibang translation, yan yung God inhabits the praises of His people. So ang ibig sabihin ng inhabit, He dwells. Dumarating ang presence ng Diyos sa mga taong nagpupuri sa Kanya. So sabihin nyo nga, inhabit. Pag sinabing inhabit, kapag nagpuri ka sa Diyos, darating siya. Pag nagpuri ka sa Diyos, mararanasan mo siya. Pag tinaas mo yung kamay mo, umawit ka sa Panginoon, nagpuri ka sa Kanya, nararanasan mo ang presensya ng Diyos. Nararamdaman mo yun. May experience mo yun kasi pinangako niya yun. Wini-welcome natin ang Diyos kapag pinupuri natin siya. At habang nagpupuri tayo sa Kanya, mananahan siya sa ating kapaligiran, sa ating paligid, at sa ating buhay din. Okay? So kaya pag sinabi nating weapon of praise, hindi lang tayo merong Bible, hindi lang tayo merong prayer, isa rin sa weapons natin ay yung pagpupuri sa Diyos. At yan yung pinaka-neglected sa maraming Kristiyano today na ginagawa na instead na magpuri sa Diyos, hindi nila alam na meron palang kapangyarihan yung pagpupuri natin sa Diyos na kayang i-destroy yung lahat ng gawa ng kaaway sa buhay natin. Even negative emotions, you name it, anxiety, depression, sadness, loneliness, every negativity or negative emotions ng tao, ang sagot ng Bible para magkaroon ka ng healing dyan, you put on the garments of praise dun sa Isaiah. So, ibig sabihin, meron tinatawag na garments of praise na kapag sinuot mo, kayang tanggalin or kayang baguhin yung atmosphere ng meron ka sa buhay mo. Okay? So, bago tayo magputuloy, let's pray. Father, we thank you po sa oras na ito at salamat sa pagkakataon muli na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. And Lord, we welcome you in this place. We ask for your presence to help us understand yung mga mag-aaralan namin ngayon. I pray, Lord, na mangusap ka sa bawat isang narito at sa mga nasa online din ngayon, sa mga nanonood, nasan man sila ngayon sa kanilang mga bahay,
Ano man ang mga naging dahilan, ba't hindi sila nakarating? Ay, Lord, today, we are praying na mangusap ka sa kanila ng malinaw sa mga salita na kanila maririnig din sa online ngayon. Even sa mga manonood pa mamaya, Lord, I pray na pagpalain mo ang kanilang mga buhay at marinig nila ang mga mensahe mo na bibigay sa amin ng transformation. Let these words, Lord, ay patuloy na mangyari na manggaling sa iyo. Ilagay mo po ang iyong mga salita sa labi ng iyong lingkod at patuloy na maranasan ng bawat isa na ikaw mismo ang nangungusap sa inyong mga anak ngayon. And we are praying, Father, for help. Holy Spirit, help us today. Give us wisdom that we may apply everything that we will about to understand and to study today, Lord. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak na naglaan ng oras ngayon. Even, Lord, sinasabay namin ang mga bagyo na to sa pangalan ni Jesus na nagiging hadlang din sa pagpunta ng iyong mga anak sa lugar na to, Lord. And we are praying, Lord, na ikaw po ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan and give us alertness of the mind. We pray, Lord God, for one focus, undivided attention, Panginoon, para sa gayon sa aming pakinig ng iyong mga salita ay matanggap namin ito na may pananampalataya at may kagalakan sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, dahil may purpose ka sa araw na to, sa aming buhay. At yung purpose ng mensaheng ito ay magaganap sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. And cover us with your blood, Lord. Huwag mo mong hayaang manakaw ng kaaway ang mga salitang aming pag-aaralan ngayon, kundi ito po ay magkaroon ng impact ng rema sa aming buhay. At maraming salamat po sa tagumpay ng aming pag-aaral ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, sabi nga, we often think of weapons as sword, di ba? Parang espada, baril, or strategies. But in the kingdom of God, our greatest weapons are spiritual. So, sabi ni Paul sa Ephesians 6, ang warfare natin, or we do not fight against flesh and blood. So against spiritualities, principalities of the airs, powers of darkness, and so on. So ang weapon natin, hindi pala pwedeng, kung demonyo kalaban mo, spirito yan, hindi mo yan pwedeng barilin. Ang pwede mong gamitin dyan, among these, one of the most powerful weapon, and often forgotten, is yung praise, yung pagpupuri sa Diyos. So, sabi nga, praise is not just singing. Hindi lang yung basta pagkanta. It is a spiritual warfare. It invites God's presence, silences the enemy, and turns battles into victory. Yun yung sinasabi kanina ni Sister Jen. Na pag nagpuri ka sa Panginoon, yung battle mo ngayon, pwede siya maging victorious agad kasi dinideklara mo na agad. Tagumpay na ako sa battle na to kasi nagpupuri ka na sa Diyos. Parang ganito lang yan. Pag nagpuri ka sa Diyos, it is as if hindi pa tapos yung battle mo, nag-celebrate ka na for victory. Naintindihan po? Ano yung pakaramdam or ano yung ginagawa mong saya kapag ikaw ay nanalo na sa battle mo? Ginagawa mo na siya kagad sa simula pa lang. So when you praise God before the battle, during the battle, and even after the battle, nagpuri ka sa Panginoon, you are actually assuring yourself na I am victorious. Matagumpay na ako. Amen? When we praise God in faith, even in adversity, kahit maraming kapagsubok sa buhay, we unleash heaven's power on earth. So kaya pag nagpuri ka sa Panginoon pala, nagbabago lahat sa paligid mo, nagbabago lahat yung emotions mo, yung mindsetting mo nagbabago din. Bakit daw? Meron kayang gawin ang pagpupuri sa Panginoon na hindi kayang gawin ang pagreklamo, yung pagiging malungkot, or malugmok ka na lang sa problema mo. So number 1, ang ginagawa ng praise? Praise invites God's presence. Ano sabi? He inhabits the praises of His people. So, pag nagpuri ka sa Panginoon, sinasabi mo, Lord, welcome ka dito, at kung saan welcome ang Diyos, pumupunta siya. Amen? Amen. Di ba? Kung saan welcome ang Diyos, pupunta siya. Pag hindi mo siya winelcome, walang mangyayari. Parang last week, di ba? Pag nag-pray ka, sinasabi mo, Lord, welcome ka po sa sitwasyon ko. Binibigyan kita, Lord, ng authority dito sa sitwasyon ko na baguhin mo, na ayusin mo po. Pag nagpe-pray tayo. Ganon din sa pagpupuri sa Diyos. Iniimbitahan natin na yung presence ng Panginoon, number 1, He dwells where He is praised. Amen? God dwells where He is praised. Kung saan may nagpupuri sa Panginoon, dun siya dumarating. Amen po? Ang problema natin, pag meron tayong mga battle sa buhay, we often forget to pray. Nalilimutan natin na pwede pala ako magpuri sa Diyos. There was a time na, nakwento ko na ata to sa inyo noon eh. Bago pa lang yung sasakyan noon, yung van. By the way, praise report, nakuha ko na yung deed of sale ng van.
At nasa pangalan ko na yung van. So next year, pag na-renew yun, sa pangalan ko na siya i-renew. Praise God. And salamat sa blessing ng Panginoon. Nung time na pinapalagyan ko ng CCTV yung, CCTV, ano yun, yung dashcam pala. Dashcam yung van. So galing kami mula dito sa church, pumunta kami sa Tunasan, kay Tatay Dario. Tapos, nung pauwi na kami, yun na talaga, grabe, inaapoy ako ng lagnat nun. Tapos, nag-40 na ata ako nun. Tapos, hilong-hilo na ako. Hindi ko na alam pakiramdam ko. Parang ihiwalay na yung kaluluwa mo. Tapos, pinainom akong parang something nirisyo and so on. Tapos, hindi ko na alam gagawin ko. Tinaas ko na lang kamay ko, tapos kumawit ako sa Panginoon. Nung nagpuri ako sa Diyos, doon na, nakatulog na ako na maayos. At kinabukasan, pagising ko, pinagpapawisan na ako, magaling na ako. In short, even in those times, so pag sinabi mo, Lord, pag hindi ko na alam gagawin ko, magpupuri na lang ako sa iyo. He will dwell. Amen? Darating at darating siya. When we praise, we create a throne for God to sit upon. Sinasabi mo, Lord, ito pong pagpupuri ko sa iyo. Ito yung trono mo, umupo ka. His presence fills the atmosphere of worship. So nagbabago. Nagbabago yung sitwasyon natin. Yung atmosphere ng paligid natin nagbabago pag nagpuri ka sa Diyos. There was a time then, sino ba to? Si JP. Shout out kay JP. Yan, nasa online sila ngayon eh. Pinatawag ako ni JP sa hindi ko alam, nalimutan ko na kung pinsan niya ba yun. Basta comment mo na lang kung ano nga yun. Tapos, ano yun? Gabi yun. Tapos, demon possess. So, napopossess yung kamag-anak niya ba o something like that. Tapos, pumunta ako doon. Siyempre, wala tayong ibang instrumento, kundi yung pagpupuri sa Diyos. Hindi ako yung in Jesus' name, lumahas ka. Hindi ako nagaganon. Mapapagod boses mo din eh. Yung iba kasing ganon, talaga nag-growl. So, sa akin, nagawa ko, nagpupuri ako sa Diyos. Kasi alam ko yung principle ni Haring David. Si King David, nung si King Saul ay may demonyo, sinapian siya, tumutugtog lang siya ng harp, tapos dumalayas yung masamang spirito. So, ganun din yung strategy ko. Tuwing may mga ganon, demon possession, or magkakasot ka ng demons, nadala akong gitara, even sa BL-Mon, ganun din, kumanta rin ako. So, wala kasi akong gitara, kumanta na lang ako. So, sa mga ganong situations, ang pinaka-effective talaga ay yung pagpupuri sa Diyos. Bakit? Kung yung kwarto na yon ay may demonyo at demon possess yung tao, magpuri tayo dun sa buong kwarto na yon, darating ang presence ni Lord, hindi kayang tayuan ng demonyo ang presensya ng Diyos. That's why praise silences the enemy. Kayang-kayang patahimikin and they tremble actually. Pag nagpuri ka sa Diyos, gumugulong yung mga demonyo. Totoong-totoo yon sa spirit realm. Hindi kasi natin nakikita, pero nangyayari talaga siya. Okay? And sabi nga, in Acts, sa chapter 16, binasa natin kanina, di ba? Si Paul at saka si Silas, nagpe-pray sila, nakakulong, nakagapos yung mga yon. Naka-chain yung kanilang kamay tsaka yung paa. And wala silang ibang pwedeng gawin. Nagpuri sila sa Diyos. Umawit sila. Tingnan nyo. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake. So, nagkaroon ng lindol. Pag nagpuri tayo sa Panginoon, common na lang sa iyo yung lindol. Sabi ko, nung nagba-Bible study ako nung Friday, sa Ayala Alabang. Ayan. So, social. Nag-Bible study tayo sa Ayala Alabang nung Friday. Tapos, sabi ko, ay, ba't po nakabalot yung mga bases nyo? Kasi yung bahay doon may mga malalaking base. Nakabalot, tas nasa sahig na lang. Sabi ko, ba't po nakabalot? Sabi nilang mga katulong, ay sir, kasi po baka lumindol, mahulog, mamahalin yung mga base. So mga milyones siguro presyo ng base. Sabi ko sa kanila, alam niyo po, hindi naman kasama ang Ayala Alabang sa fault line. Yung direction ng West Valley Fault, hindi naman kasama yung Ayala Alabang. Malapit sa Alabang. Pero yun nga, wag po kayo matakot sa lindol na yon. Kasi kung tayo po ay anak ng Diyos, at tayo po ay, yung presence ni Lord ay nasa atin po. At lagi pong welcome yung presence ni Lord. Kahit ano pa mang shaking ng maganap, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen ba? Kahit nasan ka, hindi ka para mag-alala, hindi ka para matakot kung anong lindol na yan. Bakit? Kasi may Diyos naman na mag-iingat sa atin. Amen ba? Alam nyo, pag maayos ang relasyon natin sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay?
Ano tong si Apostle Paul, common sa kanila, naglumindol bigla. And hindi yung lindol actually yung pinaka-ano dyan eh. Pinaka-highlight dyan eh. Ang pinaka-highlight dyan, nung lumindol sa kanilang pagpupuri sa Diyos, at once, sabay-sabay, all the prison doors flew open. Bumukas lahat ng pintuan. Hindi natapos doon. And everyone's chains came loose. So nabasag na nakawala sila lahat dun sa mga chains nila. So na-break yung mga chains dahil na-break yung mga chains dahil sa pagpupuri nila sa Diyos. So ano nangyayari? Even sa sitwasyon mo, kung feeling mo parang nakagapos ka ngayon or feeling mo parang nasa bilangguan ka or parang nakakulong ka ngayon, praise turn a prison into a place of presence. Anong presence? Ng Diyos. Yung kulungan na yan, na pinalalagyan ni Apostle Paul at ni Silas, naging lugar kung saan nagdwell yung presence ng Diyos. And when God's presence is there, laging may shaking para matanggal yung mga chains sa buhay natin. And kaya naman kung marami pang mga bagay na nag-i-slave sa'yo or nagkukulong sa'yo, nagpapahirap sa'yo, isang way para makalaya ka dyan, you praise God. Because praise changes the atmosphere. Yung sinasabi ko kanina pa eh. Nagbabago yung atmosphere pag nagpuri ka sa Panginoon. May malaking changes na ginagawa ang Diyos kapag nagpupuri ka sa Kanya. Bakit daw? Fear cannot dwell where faith-filled praise rises. Amen ba? Hindi pwede magsama yung presence ni Lord tapos takot ka pa rin. Hindi pwede magsama yung presence ni Lord tapos depressed ka pa rin. Hindi pwede magsama yung field, puspos ka ng presensya ng Diyos tapos nag-aalala ka pa rin. Hindi sila pwede magsama. Kung ikaw ay may oppression, depression, stress, or kung ano-ano pa, hindi sila pwede magsama kung punong-puno ka ng pagpupuri sa Diyos. Bakit? Because when we praise God, yung presence ng Lord, pinipilapan ka. Alam niyo yung itsura nung drum na pinupunuan mo ng tubig. The moment na binuksan mo yung gripo, puno na ba agad? Hindi pa, no? Oftentimes, sa yung mga tao, hindi nila ma-appreciate yung pagpalakpak, lalo yung mga tao nagsasabi na ano ba naman to, mga Kristiyanong to, mga born again na to, mga hallelujah, glory to God, alive na to, yung pang mga terms sa atin. Hindi nila ma-appreciate kasi yon kasi di pa nila naiintindihan. Hindi pa nila nararanasan na habang nagbababad ka or nag-i-spend ka ng time na magpuri sa Diyos, para kang timba or drum na pinupuno ng tubig. Kahit gaano pa kadumi yung drum mo or yung timba mo, basta punuan mo ng tubig yon, hayaan mo siyang umapaw ng umapaw, sasama sa pag-apaw yung lahat ng dumi ng drum or ng tubig. Tama ba? Naranasan niyo na yun? Sino sa inyo naliligo? Ay, wala. Sige. Sino sa inyo naliligo? Naranasan niyo na mag-shampoo? Ay, hindi nag-shampoo. So, nag-shampoo ka, di ba? Tapos nagbuhos ka ng tubig. Ano mangyayari pag nagbuhos ka? May makikita ka mga bula-bula sa timba. Tama? Tapos, syempre, pag may bula na, may sabon na, lalabo na yung tubig. Tama? Alam niyo ba, may isang way para hindi mo na kailangan itapon yon. Paano mo lang, paapawin mo lang ng tubig, ng gripo. Paapawin mo lang siya. Mamaya malinis na siya ulit. Bakit? Dinadala nung apaw. Dinadala nung pag-apaw lahat ng bula, lahat ng labo niya, lahat ng dumi niya. Ganon din sa pagpupuri sa Diyos. Habang nag-i-stay ka sa pagpupuri sa Diyos, lahat ng mga karumihan, lahat ng mga parang mga negative, depression, anxieties and so on, naglalaho lahat yun. Ang problem sa atin, gusto kasi natin, mabilis. Parang na kapag tinaas mo na yung kamay mo, wala na lahat. Hindi, spend ka ng time. Kailangan umandar yung oras na nag-i-spend ka doon para ma-experience mo yung pagpuno ng Diyos sa'yo. When you praise, you invite God to step into your situation. And where God is, no enemy can stand. Totoo yun. Walang makakatayo sa presensya ng Diyos. Kaya pag nasa iyo ang presensya ni Lord dahil nagpupuri ka sa Kanya, maglalaho lahat. Yun yung power ng praise. Amen? Number 2, praise confuses and defeats the enemy. Alam niyo na yan, 2 Chronicles 20, kay King Jehoshaphat. 3 kalaban niya, Mount Seir, di ba? Ammonites, Moabites,
Pero lahat yun tinalo ng Diyos. 2 Chronicles 20, sabi nun sa verse 21, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness, as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. And as they began to sing and praise, habang nagpupuri sila, sinimulan na nila, the Lord set ambushes against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Sino yung natalo? Yung tatlong kalaban nila. Bakit? Nagpuri sila sa Diyos. Ang simple-simple lang ng battle. Walang gumamit ng sandata, spears, swords, javelin. Wala silang ginamit na ganoon. Ang ginamit nila, trompeta, yung mga kamay nilang nakataas, nakaluhod na mga tuhod, bibig na umaawit sa Diyos. And as they sing and praise the Lord, tinalo ng Panginoon yung kalaban nila. Ganon din na nangyayari sa spirit realm. Habang nagpupuri ka sa Panginoon, dinatalo ng Diyos yung kalaban mo. Yung lahat ng plano ng kaaway sa buhay mo, winawasak, tinatalo ng Diyos. And it takes faith para mangyari yon. Okay? Si Jehoshaphat's battle was won by worship. Hindi siya by weapons of war, weapons na kagaya ng mga nasa mundo ngayon. Kundi pagsamba sa Panginoon. When Israel faced 3 invading, di ba? 3 yun. Gamit lang nila pag-awit sa Diyos. Kaya ganun kahalaga yung pag-awit. Huwag mong alalahanin kung nasa tono ka o hindi, kung maganda boses mo o hindi, kung malamoyra ba o hindi ang boses mo. Huwag mong isipin yun. Ang pinakamahalaga sa Diyos, yung puso mo na nagpupuri sa Kanya. Amen? Okay? So, hindi mahalaga kung anong tono mo. Ang mahalaga yung puso mo na totoong nagpupuri sa Diyos. Pangalawa, praise shifts the battle from you to God. So, nagkakaroon ng nag-shift yung focus natin. Kapag nagpuri ka na sa Panginoon, hindi na tungkol sa iyo yan. Sinasabi mo, pag nagpuri ka sa Diyos, Lord, tungkol na to sa iyo. Battle mo na to. Sa'yo na to. Ikaw na bahala dito. So kaya pag sinabi mong nagpuri ka sa Kanya, tumitigil na rin yung complain or mga reklamo natin sa buhay. When you stop complaining and start praising, you hand over the battle to the Lord. Lord, ikaw na bahala dito sa sitwasyon ko. Hindi ko to kaya, pero kaya mo to. Amen? Yun yung nangyari kay King Jehoshaphat. Nakita niya tatlong malalaking armies. Kung ikaw yung hari, tapos papalibutan ka na ng mga kalaban, anong gagawin mo? Isipin nyo maigi. Nakatayo ka sa watchtower ng walls ng Jerusalem, plus nasa paligid mo, napalibutan ka na ng Mount Seir, ng Ammonites, tsaka ng Moabites. Isipin nyo na lang yung China, Russia, malalaking bansa yan. Paano kung palibutan yung Pilipinas niyan? Anong gagawin mo kung ikaw presidente? So, anong ginawa nila? Nagpuri sila sa Diyos. Ang ginawa ni Jehoshaphat, nag-declare siya ng prayer and fasting. And on the day of war, sabi ni Lord sa kanya, tomorrow, wag ka mag-alala. Tatayo ka lang dun sa mountain and you will see the salvation of the Lord. And dahil doon, yung assurance ng pagliligtas ng Diyos sa kanila, ang respond ni na King Jehoshaphat at ng buong Judah, nagpuri sila sa Panginoon. Okay? So, nagbabago na yung focus, hindi na tungkol sa'yo. Because the battle, sabi sa verse 15, the battle is not yours. Sinabi sa kanya ng propeta, the battle is not yours, but God's. Sa Diyos na ang battle na to. So, praise is the battle strategy. Bakit? It declares victory before it's visible. Bago pa magsimula yung talagang battle mo, dinideklara mo na kagad, Lord, tagumpay na ako. Kaya nagpupuri na ako sa iyo. Amen? Number 3, praise releases God's power and deliverance. Yun, saya nun. Nare-release yung power ng Diyos at saka yung salvation or deliverance niya. Pag nagpuri sa Kanya. 2000 na nga ba yun, Mami? Yung nagkaroon ng LBM si Shemi. Na nag-LBM si Shemi. 2023 ata yun. Or 22 or 23. During that time,
Hindi kasi kami yung sanay na pag nagkasakit bata, diretso agad sa clinic or hospital. During that time, pinangahawakan namin yung Word of God. So si Shemi, ano pa lang siya, parang maliit pa sa Shemi noon eh. So, nagtatai siya. Tapos, lahat ng painom mo, pakain namin sa kanya, wala, nagtatai rin. Pas tubig na. So, gumamit na kami ng, kung ano, nagpainom kami ng, magkamali pa ako nun, nagpainom pa ako ng Yakult sa kanya, mas lalo tuloy lumala. So, pinakain namin siya ng saging, ganun pa rin. Nakain namin siya ng kung ano-ano, ganun pa rin. Tapos parang namamayat na nga, ay nanginana sa Shemi nun. Sa common na pamilya or mga magulang, dapat yun, takbo mo na kagad sa ospital. Pero di kasi kami ganun. Isang way namin is yung prayer. Another way namin is nagpupuri kami sa Panginoon. Doon sa kwarto namin mismo, umawit na kami sa Panginoon. Tumugtog na ako ng blood songs, nagpupuri kami sa Panginoon. And salamat sa Diyos kasi natapos naman yung season na yun. Ayun, si Shemi, 6 years old na at nag-aaral na rin. Bakit daw? Because alam namin kung paano kumilos ang Diyos. I'm not saying na wag kayo magpa-doktor or what I'm saying is, when you experience God's power through praising Him, hahanap-hanapin mo yun. At pangahahawakan mo na laging may kapangyarihan ang pagpupuri sa Diyos. Kasi yung kapangyarihan doon, yung presence ng Diyos na dumating, kayang alisin ng lahat ng mga sakit at karamdaman, kaya kang ipagtanggol ng Diyos, kaya kang bigyan ng deliverance ng Diyos. Amen po. So what I'm saying is, even in pain, kaya mong magpuri sa Panginoon. Amen? Kaya ba natin kapag tayo ay in pain na, masakit na, sobrang grabe ng ginawa sa'yo, kaya mo pa rin ba magpuri sa Panginoon? Gaya ni Apostle Paul at saka ni Silas. Si Paul at si Silas, bago sila ikulong, kinulpi muna sila. So bugbog ka na, naka-chain ka pa, nakakulong ka pa. Pero ang option lang nila, magpuri sa Diyos. And chain fell off. Sabi nga, Paul and Silas praised at midnight not because they felt good, but because they know God was good. Amen? Nagpupuri ka sa Diyos, hindi dahil feeling mo, masarap magpuri sa Diyos. Nagpupuri ka sa Diyos kasi mabuti ang Panginoon. Amen po? We praise Him because He is good. Amen? And dahil laging mabuti ang Diyos, wala kang excuse na hindi ka dapat magpuri sa Diyos. Whether you like it or not, magpuri ka sa Diyos kasi mabuti siya. Amen po? That's why si Haring David, Psalms 103, kausap niya yung sarili niya. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Sinasabi niya sa kaluluwa niya, magpuri ka sa Diyos. Yung word na bless, yung word na praise, yung word na thanks, iisa lahat ang meaning nun. Magpuri ka sa Panginoon. Sa kahit anong sitwasyon, sa iba pang psalm niya, sabi niya, why so downcast, O my soul? Kausap na naman sarili niya. Bakit ka depressed? Bakit ka down? Bakit ka discouraged? Sabi niya sa sarili niya. Put your hope in God and bless His holy name. Di ba? You praise God even in pain. Ang problema sa ating mga tao, pag masakit na, mas lalo kang lumalayo sa Diyos. Feeling mo, pinabayaan ka ng Diyos. Well, actually, inaantay ng Diyos na mag-respond ka na i-welcome naman siya sa sitwasyon mo. And one way to welcome God in your situation, praise Him. Amen? Magpuri ka sa Diyos. Their praise was not reactionary. Yung magre-react ka lang ba kasi ganito yung sitwasyon mo. But it was revelational. Bakit? It is born from faith. Nanampalataya si Paul and Silas na dun sa sitwasyon nila, kayang baguhin ng Diyos yung problema nila, transform ng Panginoon yung situation nila sa pagpupuri nila sa Diyos. Ginawa ba ng Diyos? Yes. Kasi dun sa pagkulong nila, nabuksan yung pintuan, na-destroy yung mga chains, pwede na silang umalis at any time. Pero walang umalis. Yung jail guard na nagbabantay sa kanila, papatayin niya na yung sarili niya kasi nakita niya bukas lahat eh. Kala niya nakatakas na lahat ng mga bilanggo. Pero sabi na Paul, huwag mong patayin yung sarili mo. Nandito pa kaming lahat sa loob. Walang umaalis. May miracle na naganap. Pwede na silang tumakas. Pero hindi nila ginawa. Bakit? Because God is looking for that jail guard na maligtas siya sa araw na yun. So kaya ang pagpupuri sa Diyos, hindi lang ikaw ang
Yung atmosphere mo, yung paligid mo, ang inaayos ng Panginoon, binabago niya. Even yung mga tao sa paligid mo, concern ang Diyos sa kanila. Kaya pag nagpuri ka sa Diyos, something is changing. May binabago ang Panginoon sa paligid mo. So we can praise in pain. Pwede yon. Kahit pa masakit yung sitwasyon mo. Kahit pa ang hirap na ng sitwasyon, pwede ka magpuri sa Diyos. Bakit? Because praise breaks chains. Amen? Kayang durugin, wasakin ng Diyos yung lahat ng chains. Anong klase mga chains meron ka ngayon? Meron ka bang mga chains na nagpapahirap, nagagapos sa'yo? Wrong people, wrong relationships, or wrong situations, wrong choices. Your praise can break. Sabi nga, when they praise, the foundation shook, doors open, and chains fell. Because your praise can break chains of fear, addiction, or oppression. Hindi lang sa'yo, para rin sa iba. Kaya yung pagpupuri natin sa Panginoon, it brings freedom sa lahat na nakapaligid sa'yo. Doon sa sitwasyon mo, pag winelcome mo yung presence ni Lord. Sabi nga, when you can preach, hindi mo kaya mag-preach, nahiya ka, nahirapan ka mag-pray or fight, then praise. Mas madali yun. Mawit ka sa Panginoon. Bakit? It opens prison doors, no key can unlock. Walang kahit sino makakapag-bukas, pero kayang buksan ang pagpupuri sa Diyos. Kung tutuusin, kahit anong puwersa ni Apostle Paul at ni Silas dun sa gapos nila, walang mangyayari. But when they began to praise God, bigla na lang nakalag yung mga chains nila. Okay? Kasi ganun ka-powerful kapag nagpupuri ka sa Diyos. Amen? Another, sabi nga, praise is a sign of faith and victory. Nakakatawa dyan sa part na yan, sa Hebrews 13:15. Ay, hindi ko pala nabuo. Sabi nga, let us offer the sacrifice of praise to God continually through Jesus Christ our Lord. Sa pamamagitan ni Kristo, yung pag-offer natin ng sacrifice ng praise sa Diyos. At nakakatuwa dyan, may word na continually. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy dapat daw na nagpupuri tayo sa Diyos. Paano yun? Kakanta ba tayo lagi? Hindi lang naman pagkanta yung pagpupuri sa Diyos. Yung puso mo na laging grateful, punong-puno ng gratitude, nagpapasalamat sa Panginoon, is a sign of praise. It is a sign of victory actually. Na hindi ka nagko-complain, kundi na lagi kang thankful sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Why? Because praise for the breakthrough. Yun yung dapat natin dinideclare. Bago pa magkaroon ng breakthrough, magpuri ka muna sa Diyos. Kasi nga, parang ganito lang kasimple yan. Ang pananampalataya, naniniwala ka na agad, sa Hebrews 11:1. Ang pananampalataya daw, hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka na kasi may ebidensya ka. Ulit. Para mas magets nyo. Yung pananampalataya, naniniwala ka na doon sa inaasahan mong magaganap. Okay? Inaasahan mo na, titiwala ka sa Diyos na magaganap yung inaasahan mo. Although, hindi mo pa siya nakikita ngayon, pero meron ka ng ebidensya. Sana nagets na iba. Kunyari, ito yung ebidensya ko. Ito yung ebidensya ko na nagligtas ang Diyos. Okay? Meron akong problema, current situation ngayon, na kailangan ko ng kaligtasan ng Diyos. Kailangan ko ng pagliligtas ng Diyos. Okay? Naniniwala ako na kaya akong iligtas ng Diyos sa sitwasyon ko ngayon. Kahit hindi ko pa nakikita kung paano ako ililigtas ng Diyos, well, may ebidensya ako. Kasi sa nakaraan, nagligtas na ang Diyos. Nag-deliver na si Lord. Sa nakaraan, gumawa na siya ng mga miracles, breakthroughs sa buhay ng ibang mga tao. That's my evidence dun sa Word of God. Naiintindihan mo natin? So yung situation ko ngayon, ilalagay ko yung ebidensya ko sa problema ko ngayon. Kung ginawa ni Lord sa kanila, gagawin ng Diyos sa akin ngayon. Amen? Nagets nyo na? So yun yung faith ko. Nakita ko na ba yung niligtas ako ng Diyos? Hindi pa. Pero kaya akong iligtas ng Diyos kasi naniniwala ako. Gets. So ang pagpupuri pala sa Diyos, ibig sabihin, dinideklara mo yung faith and victory mo. Sa oras na magpuri ka, sinasabi mo, Lord, yung ebidensya na nagliligtas ka, nagpo-provide ka, nagpapagaling ka, meron na ako, naniniwala na ako doon. Ina-amplify, pag sinabing ina-amplify, pinapalakas lalo ng pagpupuri sa Diyos
yung pananampalataya mo sa Kanya. Naunawaan po? Naunawaan po natin? Yung iba kasi nakangangay, ha? Yung iba tulog pa. Joke lang. Di ba? Parang, pag naiintindihan natin na pag nagpupuri pala ako sa Diyos, yung faith ko na-amplify. O mas madaling sabi, alam niyo yung magnifying glass. Okay? Alam niyo po yung magnifying glass. Anong ginagawa ng magnifying glass? Anong ginagawa ng magnifying glass? Pinapalaki niya yung natututukan niya. Tama? Kaya nga magnify, lumalaki. Pag nagpupuri ka sa Diyos, na ma-magnify ang Diyos. Lumalaki ang Diyos over sa size ng problema mo. Amen? So pag nagpupuri ka na sa Diyos, when you begin to praise God, lumalaki ang Diyos, nagiging siya yung focus mo over dun sa laki ng problema mo. Sino man na mas malaki ngayon? Si Lord na. Ang problema, pag di ka nagpuri sa Panginoon, na hindi mo na-experience yung breakthrough ng Diyos. Kasi mas lalo ka nagpo-focus dun sa laki ng pagsubok mo. Imagine naman, si Joshua, ang command ni Lord sa kanila, palibutan nyo lang ng 7 days, ikutan nyo lang, lakaran nyo, yung walls of Jericho. Sa 7th day, 7 times yung ikutan, yung walls of Jericho. Wala kayong gagawin kahit ano. Hindi nyo sila sisigawan o tatakutin, itatretan, lagot kayo sa amin, dito na kami. Wala. Mananahimik silang lahat, sabi ni Joshua, walang magsasalita, walang kahit anong marinig na noise mula sa bibig nyo. Itatahimik nyo yan for 7 days. Ang tanging marinig nyo lang, yung mga priest na may trumpet. At habang lumalakad tayo, ang noise lang na maririnig, yung mga paa nating naglalakad. Pero yung mga bibig nyo, itikom nyo. Sabi ni Lord, on the 7th day, after ng 7th time na pag-ikot nyo sa walls of Jericho, shout. Okay? Sumigaw kayo ng pinakamalakas nyong sigaw. Try nyo imagine, paano kung kayo yung nasa time ng mga Israelita? For 7 days, di ka nagsalita. For 7 days, walang lumabas na tunog sa bibig mo. For 7 days, naka-silent ka. Gaano ka kalakas sisigaw pag pwede na? Di ba? Pag sinabi na ni Lord, pwede na sumigaw, sige go. Shout. Pag sigaw nila, ano nangyari? And the walls came tumbling down. Sigura, wasak talaga yung walls ng Jericho. Hindi yun isang side lang, ha? Yung buong walls gumuho. And according sa research, napaka-imposible na mawasak ng sound yung walls. Bakit? Because it's supernatural. Ang inaantay lang ni Lord sa mga Israelita, mag-respond sila, mag-act sila dun sa faith nila. Ano yung pananampalataya nila? Kayang wasakin ng Diyos yung walls. Ano yung action na inaantay ni Lord? Sumunod sila sa instruction. Kung hindi ka sumigaw, hindi mawawasak yun. So, kailangan ng pananampalataya, pero kailangan ng action dun sa faith mo. Praise comes from believing what God has already promised. Nangako na ang Diyos, pero maniniwala ka ba? Kung naniniwala ka, magpuri ka sa Diyos. Amen? Amen. Amen, mga nasa online. Yan, mag-amen sila. Yan. Pangalawa, tinawag tong sacrificial praise. Pag sacrificial, well, sign of victory, sign of faith ang praise. Pero sacrificial ang praise. Bakit? May effort eh. Di ba? Costly ang pagpupuri sa Diyos. Bakit? Yung music team lang, week by week na nagpa-practice. Nag-i-improve. Praise God kanina, di ba? Nag-i-improve ang music ministry. Praise the Lord. Sometimes praise costs something. Sometimes nakakaiyak. Yun nga yung pinagtataka ng mga unbeliever sa mga Kristiyano. Umiiyak ngayon. Mamaya tatawa naman. Di ba? Gulo ah. Nung kumakanta sila, iyak na iyak. Tapos mamaya tumatawa na. Kumanta lang sa Panginoon, nagpuri lang sa Diyos. Yung kaninang umiiyak, ngayon tumatawa na. Bakit? When you praise Him, God will turn your mourning into joy. Amen? Yung kalungkutan mo, yung sadness mo, kayang gawing rejoicing, gladness ng Panginoon. Yung sometimes humility, kaya ka nagpupuri sa Diyos, nagpapakumbaba ka. It's costly.
And surrender. Kaya nga, tinataas natin yung kamay natin sa Diyos. Bakit? As an act of surrender. Na Lord, suko na ako, pero kaya mo to. Suko na ako sa problema ko, pero may kaya kang gawin dito. Bakit? But it's in those moments that God releases His great power. Na-experience mo yung kapangyarihan lalo ng Diyos pag sinuko mo na lahat sa Kanya. Sabi nga, faith praises God for not what He has done, but for what He's about to do. Ang pagpupuri sa Diyos, hindi dahil may ginawa na ang Diyos, kundi may gagawin kasi ang Diyos. Amen? Well, of course, we praise Him for what He has done. Pero nagpupuri rin sa Kanya kasi may kaya pa siyang gawin. Amen? Gagawin pa ang Diyos. Lastly, praise is our continual weapon in spiritual warfare. Continuous na weapon yan. Ayan, the weapons of our warfare are not carnal, hindi makamundo, hindi worldly. Anong kayang gawin ng pagbuburi sa Diyos? It pulls down strongholds. Alam niyo ibig sabihin nun? Pag tinaas mo yung kamay mo sa Panginoon, umawit ka na sa Panginoon, yung mga nagpapabigat sa'yo, kayang pabagsakin ng Diyos. Yung mga pumipigil sa'yo na lumago, mag-grow, magtagumpay, kayang hatakin ng Diyos, pabagsak. And sometimes, alam nyo ba't parang hindi nyo maangat yung kamay nyo? Sino nakapanood nung The Shutter ba yun? The Shutter ba yung movie na yun? Yung may nakaupo sa balikat niya. Yung nagtitimbang siya ng sarili niya, doble yung timbang. Kasi may multo palang nakaupo sa balikat niya. Sometimes, kaya bigat na bigat ka sa buhay kasi may mga demonyong spirito talaga na nagpapabigat sa'yo. Alam nyo ba? Well, kasi buka kasing science yung mga tao eh. Anxiety, depression, stress, oppression, you name it. Anger, bitterness, resentments, lahat ng mga negative emotions na yan, those are not just your emotions. Those are spirits. Demonyo lahat yun. Kaya kinakas out lahat yun. Imagine, sabi ng Diyos kay Isaiah, sabihin mo sa kanila, for the spirit of depression or the spirit of heaviness, put on the garments of praise. Pagdating sa spirit of heaviness, pag bigat na bigat ka na, tinawag siyang spirit of depression, spirit of heaviness. So lahat na ng mga nagpapabigat pala sa'yo ay spirito. Mga demons pala yung mga yon, yung mga nagpapabigat sa'yo. Kaya hindi mo mataas yung kamay mo kasi may nagpupipigil dyan. Kaya di ka makapagpuri sa Diyos kasi may pumipigil sa'yo. And the only way to pull down those strongholds, you praise Him. The moment you'll raise your hands to God, that's the time na pinupull down ni Lord lahat ng mga nagpapabigat sa iyo. Sabi nga, strongholds of fear, doubt, pride, or despair crumble when we exalt God above them. Pag itinaas mo ang Diyos above all those negative emotions, lumalaki ang Diyos. He has become number 1, top priority ng buhay mo. At sinasabi mo, Lord, Ikaw pa rin ang in control sa lahat ng sitwasyon ko. Amen? Pangalawa, praise lifts Jesus higher. Tinataas natin yung pangalan ni Jesus eh. And alam niyo ba, one way para ma-attract ang mga tao sa Diyos, lumapit ang mga tao sa Diyos, is when we lift His name on high. Kaya pag tinaas natin yung pangalan ni Jesus, nilalapit niya yung mga tao sa Kanya. Sabi nga sa John chapter 12, verse 32, di ba? Sabi, when the Son of Man be lifted up, He will draw all men unto Him. So pag tinataas natin ang pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng pagpupuri natin sa Kanya, nilalapit niya yung mga tao sa Kanya. He draws us to Himself. He draws people. Nilalapit niya yung mga tao, tayo, sa Kanya. So in short, habang nagpupuri tayo sa Diyos at tinataas natin yung pangalan niya, mas lalo tayong nilalapit natin ng Diyos sa Kanya. Siya mismo nilalapit niya yung sarili niya sa atin. Okay? Amen? Sabi nga, when we magnify the Lord, the devil is minimized. So mamili ka lang. Sabi nga ni Ate Beck Pastora Beck, pag nakataas kamay mo, sino pinupuri mo? Sino? Yung Diyos na nasa langit. Pag nakababa, sino pinupuri mo? Sino? Sino? Langit, lupa. Ano sunod? Impyerno.
impyerno. So pag pinupuri mo ang Diyos, nakataas kamay mo. Pag hindi ka nagpupuri sa Diyos, may isa ka pang pinupuri sa baba. Okay? So mamili ka lang. You praise God, you magnify the Lord, baba mo, you minimize, you maximize itong na ma-magnify yung kaaway. Okay? Pero pag tinaas mo kamay mo sa Panginoon, nami-minimize yung demonyo. Okay? Praise is not passive. It's prophetic warfare that shifts realms and wins unseen battles. Ang problema kasi, hindi kasi tayo aware sa spirit realm or sa mga paligid natin. Sabi ng isang witchcraft na na-born again, yan, merong isang witchcraft na witch siya, imagine sabi niya ganon, sa testimony niya, every time daw na pupunta siya sa mga school, alam niyo yung mga kindergarten, mga grade school, pupunta siya doon para paglabas ng mga bata, susumpain niya yung mga bata. Pero alam niyo ba, sabi niya, every time daw na mag-curse siya ng bata, meron mga bata na hindi niya masumpa. Hindi nagpe-penetrate yung curse. Alam niyo kung bakit? Sabi niya ganoon kasi meron doon may nakapaligid na parang circle na nakapaligid dun sa bata. At habang kinu-curse niya, tumatalbog lang yung curse. Ganon ka-powerful ang protection ng Panginoon. And sabi niya gano'n, nung naintindihan niya yung tinatawag na blood of Jesus, yung dugo ni Kristo, na pag in-apply sa atin, sa Revelation 12:11, minanggit doon that we have overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Isa rin sa mga weapons natin yon. Na kapag in-apply mo sa buhay ng tao, sa ating mga anak, mga pamilya, kahit anong atake ng demonyo sa paligid hindi makaka-penetrate yun. Kaya si Shemi, pagpapasok yan, everyday, pinapakover natin yung blood ni Jesus sa kanya, sa mga classmates niya, sa teacher niya, sa buong Itaas Elementary School. Because we want the Lord to protect her. And isa sa way para mas talo mong i-declare yung victory, magpuri ka sa Panginoon. Pag nagbumotor kami ni Shemi, kumakanta kami palagi. Ang favorite namin kanta yung So I throw up my hands, praise you again and again. Dahil nasa harapan ko siya, hindi ako titigil ng kumanta hanggang di ko siya naririnig kumanta. So siya rin, kakanta na rin siya habang nagmumotor kami. In an early stage, tinuturuan natin sila magpuri sa Panginoon. Kasi warfare yan. Battle yan. Every time na nagpupuri ka sa Panginoon, meron kang dinideclare na victory sa battle mo. Sabi nga in conclusion, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God in pulling down of strongholds. Ito yung tatlong weapon natin. 3 weapons. The Word of God, the Bible, nakaraan, first Sunday. Isa pa to, the name of Jesus. Bakit? At the name of Jesus, every knee will bow. Magsasubmit lahat sa pangalan ni Jesus. Kaya nga yung mga demonyo, makita lang si Jesus, takot na takot na eh. Pag-cast out ni Jesus, lumalayas lahat. Ganon din yung blood ni Jesus. Isa yan sa napaka-powerful. Ngayon, sabi sa Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So yung salita ng Diyos, it's the sword of the Spirit. Yun yung weapon natin. Sabi pa kasi, the Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. So pinawalawanan ko na yan sa inyo. So, weapon natin ang Word of God. Pangalawa, yung pangalan ni Jesus. Sabi ni Jesus, and this sign shall follow them that believe. Pag nanampalataya ka, ito yung mga sign. In my name, sabi ni Jesus, shall they cast out devils. Kaya mo magpalayas sa masamang spirito sa pangalan niya. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Kahit pa may mga ahas, hindi ko sinabing kumuha kayo ng ahas, magpatuklaw kayo. That's not the point. Kahit ba accidentally matuklaw ka or whatever, may protection palagi ang Panginoon, iingatan ka ng Diyos. Even kahit pa may poison, hindi ka maaapektuhan. Parang si Apostle Paul sa Malta, natuklaw na siya ng ahas, pero tinaantay ng mga taga-Malta, kung bubulag ka na lang bigla si Apostle Paul para mamatay. Pero hindi siya namatay. Pero sabi naman, when they lay hands on the sick, they shall recover. Those are the signs sa pangalan ni Jesus. When you pray in Jesus' name. Pangatlo, yung blood ni Jesus, isa pa rin to. Sabi doon, they
Tayo po yan. Overcame him, Satan, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. May victory na tayo, may weapon na tayo sa pamamagitan ng blood ni Jesus kay Satan. Pero, paano mo i-activate yung mga weapons na yan? Ito. Yan. Prayer. Pwede ka mag-pray. Pray the word of God. Pag-pray mo sa pangalan ni Jesus, use the blood of Jesus through prayer. Testimonies. I-testify mo. I-share mo sa iba. I-witness mo yung word of God. I-witness mo yung blood ni Jesus, yung pangalan niya. Preaching din. Pwede mo rin siyang i-activate. Pag pinahayag mo na, tinuro mo na, ma-activate mo yung mga weapons na yan. Pwede ka rin magpuri sa Diyos para ma-activate siya. Pansin nyo, sa bawat activator na yon, lahat ay connected sa bibig. Pwede ka ba mag-preach ng walang bibig? Pwede ka ba mag-pray ng walang bibig? Pwede naman, isip lang tsaka puso, no? Pero iba pa rin pag sinasabi ng bibig mo. Pag nagpuri ka sa Panginoon, kailangan mo rin ng bibig kasi aawit yung bibig mo eh. Ang hirap naman nun. Walang bibig. Ang hirap, mahirap magpuri sa Panginoon, no? Maawit ka, walang bibig, mahirap. Kailangan meron. Laging nakakonect sa bibig. Your mouth is tied up with your spiritual victory or your spiritual defeat. Either manalo ka sa pamamagitan ng bibig mo o matalo ka sa pamamagitan din ng bibig mo. Isang weapon doon yung pagpupuri sa Diyos. Alam niyo, every time na nagsisimba tayo, every time na nagsasama-sama tayo para magpuri sa Diyos, pag wala kang ginawa dyan, tumayo ka lang dyan, hindi mo ginamit yung bibig mo para purihin ang Diyos, hindi mo naiintindihan kung paano purihin ang Diyos. Hindi mo naiintindihan na gusto kang bigyan ng tagumpay ng Diyos. Hindi mo naiintindihan yung power ng pagpupuri sa Diyos. Pero the moment you do it, the moment na ginamit mo na yung bibig na yan, tinaas mo na yung kamay na yan, sinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon, that's the time na may kayang gawin ang Diyos sa sitwasyon mo. Prayer, sabi nga, praise is not entertainment. It is enlistment in the army of God. Pag nagpuri ka sa Panginoon, ini-enlist mo yung sarili mo, Lord, I am part of your army. Merong kanta, di ba, yung I may never march in the infantry, ride on the cavalry, shoot the artillery. I may never fly o'er the enemy, but I'm in the Lord's army. Sa Tagalog, bata man upang tanggaping kawal, o mga bayuman, dida sa barilan, at sa eroplano ay sumakay, ako'y kawal din ng Diyos. Anong pinaka-message niya? Hindi man ako naging sundalo talaga sa mundong to. Hindi man ako nakasakay sa kabayo o nakabaril ng baril. Pero kasama ako sa army of God. Ako'y kawal din ng Diyos. Kasi pag nagpuri ka sa Diyos, ini-enlist mo yung sarili mo. Lord, kasama ako sa army mo. I'm gonna fight this battle with you. It's not about music. It's about warfare. Digmaan yan. When we praise, ano nangyayari? When we learn to praise God in faith, His presence fill our lives. His power breaks our chains. His peace rules our hearts. Amen? Ba, nagkakaroon ka ng kapayapaan bigla pag nagpuri ka na sa Diyos. His purpose prevails over the nation. Kapag tayo ay nagpupuri sa Kanya, nagaganap yung purpose niya. Kaya nga, pag hindi ka nagpuri sa Diyos, hindi ka pa buhay. Yung Psalms 150 chapters yan, ang haba. The longest book, Book of Psalms. Sa last chapter niya, chapter 150, sa verse 6, pinaka-last verse, sabi doon, let everything that has breath praise the Lord. Kung meron kang hininga, magpuri ka sa Diyos. Pag wala kang hininga, hindi ka na makakapagpuri sa Diyos. And as long as may breathing ka pa, as long as nabubuhay ka pa, as long as humihinga ka pa, praise the Lord. Amen? Yun yung dapat nating
purpose, Lord, I live to worship you. I live to praise you. Habang nabubuhay ka, magpuri ka sa Diyos. Maraming nagnanasa ng buhay na meron ka ngayon. Lalo sa mga bedridden, mga nasa ospital, na sana nakakatayo sila. Meron naming kantang, if I could fly above. Ang haba pala. Yung ano yung chorus nun? Oh Lord, your love has no limit. And when I am in it, I can. Lord, in you, I can. Nakakatawa yung part na yun. Kasi sabi niya, Lord, kung meron lang akong arms, kung meron lang akong paa, kung meron lang akong ganito, kung meron lang ako, puro if, gagawitin ko para sa'yo. Kagabi, nagpauwi kami ni Shemi, ni Marish. Sabi ko, Shemi sasayaw mami mo bukas. After ilang years. Sabi ko, sayo ka, ayaw niya daw. Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwedeng hindi ka sumayaw kasi hiniling ka namin sa Panginoon para maglingkod sa Diyos. Sabi ko sa kanya, alam mo ba si Lola Heaven? Si Mama. Siyam kaming hiningi niya sa Panginoon para maglingkod sa Diyos. Kaya kaming siyam na magkakapatid mula kay Tita Deb hanggang kay Tita Tin, naglilingkod kami sa Diyos habang nabubuhay kami. Kasi yun yung purpose kaya kami hiningi. Ikaw rin. Sabi ko sa kanya, yun yung purpose kaya ka namin hiningi. All the days ng buhay mo, maglilingkod ka sa Diyos. Kaya sumayaw ka bukas. Magkasama kayo ng mami mong sasayaw. O kanina, nakakatawa. Katabi pa silang nasayaw kanina. Kasi yun yung purpose ng buhay natin. We glorify God. Amen? Whatever we eat or drink and whatever we do it all for the glory of God. Amen? Hindi pwedeng, mag-excuse ka pa na ayaw mo maglingkod sa Panginoon. Hindi pwede. Because sinabi ng Panginoon, let everything that has breath praise the Lord. Amen po? Magpuri ka sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi. Sabi nga nung kanta ng gratitude, ang ganda-ganda niyan. All my words fall short. Gano'n na? Patingin ang lyrics. Sick. Kantayin natin. Nakakatawa yan. Although kinakanta natin sa mga worship natin, pero try natin kantayin ng personal. Try natin i-take tong message ng kanta as personal. Behind every sermon is a battle we don't see. Behind every smile is a heart that's been tested. Yet he stands, still preaching, still praying, still loving. When others grow weary, he keeps serving. When no one claps, he keeps giving. When the weight gets heavy, he lifts it with faith. Because he was called not for comfort, but for purpose. He walks through storms most will never see, and still points others toward the light. He carries burdens he never speaks of, yet keeps declaring that God is faithful. His strength isn't in applause, it's in obedience. His reward isn't in recognition, it's in souls restored. To our pastor who keeps standing in the gap, thank you for choosing faith over fear, service over rest, and love over ease. You are seen, you are valued, and you are deeply appreciated. In the heart of our community, you stand tall. Us through life's journey, answering the call with wisdom and compassion. You light a way. Your faith and dedication shine brighter every day. Pastor, we thank you for all that you do. Your love and devotion, your spirit so true. In every sermon and prayer, we feel your care. Pastor, we thank you for always being there. You lift us when we're weak, give hope when lost. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for my King. You held
except bear for the cost. heart singing. Your counsel and your teachings, they touch our hearts. You are our shepherd. In life you play a vital part. Pastor, we thank you for all that you do. Your love and devotion, your spirit so Don't true. you get shy. In every sermon and prayer, we feel your care. Pastor, we thank you for always being there. Through every trial and blessing, you stand by our side. In your guidance, we find strength. In your faith, we confide. Your tireless dedication, your unwavering grace. We see the light of God's love in your face. Get up and praise the Lord. Pastor, we thank you Come on, for my all that you do. soul. Your Come love on, and my devotion, your spirit so Don't you true. get shy. In every sermon and prayer, we feel your care. Pastor, we thank you for always Get being up and there. praise the Lord. Oh, praise the Lord. Gratitude, we sing our hearts full of praise. Praise For the Him. pastors who Hallelujah. guide us. Hallelujah. Pastor, we thank you for So all I that you throw do. up my hands. May God's praise blessings you be again. abundant upon All that I have is a hallelujah. Hallelujah. Behind every sermon is a battle we don't see. Behind every smile is a heart that's been tested. Yet he stands, still preaching, still praying, still loving. When others grow weary, he keeps serving. When no one claps, he keeps giving. When the weight gets heavy, he lifts it with faith. Because he was called not for comfort, but for purpose. He walks through storms most will never see, and still points others toward the light. He carries burdens he never speaks of, yet keeps declaring that God is faithful. His strength isn't in applause, it's in obedience. His reward isn't in recognition, it's in souls restored. To our pastor, who keeps standing in the gap, thank you for choosing faith over fear, service over rest, and love over Hallelujah. Come ease. on, praise Him. You are seen, Praise the Lord. you are valued, Praise and the you are Lord. deeply Praise the appreciated. Lord. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. in the heart of our community. Lift up you your stand voice. tall. Lift up your voice and praise Him. Praise Guiding us through life's Hallelujah. journey. Hallelujah. Answering our Hallelujah. with wisdom and compassion. Hallelujah. Hallelujah. Your faith and dedication God. shine Praise brighter Yahweh. every day. Praise Yahweh. Oh, Pastor, we thank you praise for the all that you do. Your love and devotion, your spirit so true. In every sermon and prayer, we feel your care. Pastor, we thank you for always being there. Hallelujah. You Oh, lift us whom the Son set free is free indeed. Oh, praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my mind. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Lift up your hands. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise, 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 glory. Oh, hallelujah.
I am, Almighty Father. Oh, majestic and holy, glorious Pastor, we God. thank you for all that you do. Awesome, May God's indescribable, blessings be abundant. all powerful. You're our shepherd. You're our provider. Hallelujah. Behind every sermon is a battle we don't see. Behind every smile is a heart that's been tested. Yet he stands, still preaching, still praying, still loving. When others grow weary, he keeps serving. When no one claps, he keeps giving. When the weight gets heavy, he lifts it with faith. Because he was called not for comfort, but for purpose. He walks through storms most will never see, and still points others toward the light. He carries burdens he never speaks of, yet keeps declaring that God is faithful. His strength isn't in applause, it's in obedience. His reward isn't in recognition, it's in souls restored. To our pastor who keeps standing in the gap, thank you for choosing faith over fear, service over rest, and love over ease. You are seen, you are valued, and you are deeply appreciated. Except for this heart singing. In the heart of our community, you stand tall, guiding us through life's journey, answering the call with wisdom and compassion. You light a way. Your faith and dedication shine brighter every day. Pastor, we thank you for all that you do. Your love and devotion, your spirit so true. In every sermon and prayer, we feel your care. Pastor, we thank you for always being there. So, Father, we bless You you. lift us when we're weary, give hope when we're lost. With every word of kindness, you help bear the cost. Your counsel and your teachings, they touch our hearts. You are our shepherd. In life you play a vital part. Pastor, we thank you for all that you do. Your love and devotion, your spirit so true. In every sermon and prayer, we feel your care. Pastor, we thank you for always being there. Through every trial and blessing, you stand by our side. In your guidance we find strength. In your faith we confide. Your tireless dedication, your unwavering grace. We see the light of God's love in your face. Pastor, we thank you for all that you do. Your love and devotion, your spirit so true. In every sermon and prayer, we feel your care. Pastor, we thank you for always being there. With gratitude, we sing our hearts full of praise for the pastors who guide us in so many ways. Pastor, we thank you for all that you do. May God's blessings be abundant upon you. Tinanggalan mo, Lord, ng 10 anak, ng mga businesses nila. Even Job, he Behind declares every your sermon is a praise battle we don't the see. name of Yahweh. Behind every smile is a heart Praise the that's name been of the tested. Lord.
Yet he stands, Ikaw ang nagbigay, still ikaw preaching, ang kumuha, still praying, pumili ng still pangalan loving. ni Yahweh. Yun pa rin, When Lord, others grow ang weary, he keeps declaration namin serving. sa aming buhay. When no one Ano man ang claps, nagaganap he sa keeps aming giving. mga buhay, Lord, When the we weight will gets still heavy, choose he lifts it with to faith. praise and thank you, Lord, Because for he what was you have called not for comfort, Because it is but for always your purpose. will that we give thanks to you. He walks through storms most will never see, and still points others toward the light. He carries burdens he never speaks of, yet keeps declaring that God is faithful. His strength isn't in applause, it's in obedience. His reward isn't in recognition, it's in souls restored. To our pastor, who keeps standing in the gap, thank you for choosing faith over fear, service over rest, and love over ease. You are seen, Lord, you are maraming valued, salamat and dahil you are marami man deeply kaming appreciated. pangangailangan. Napakarami mo rin ipag-provide para sa aming pangangailangan. Nag-provide ka na sa mga nakaraang buwan. Magpo-provide ka pa rin sa buwan na to. In the heart of our community, We believe and we shall you receive stand it. tall, We shall have it by faith in Jesus' name. Salamat, Lord, guiding dahil sa us inyong mga through salita. life's journey, Those our evidences. answering May ginawa ka na sa the nakaraan, call. kaya may kaya ka pa rin. With wisdom We are and active by compassion, our faith, Lord. you light a way. Gagawin mo po, you are able to do what you Your said. faith and dedication You are shine faithful to see brighter every day. Thank you, Lord, for your words. Our faithful Pastor, we thank you for all that you do. Your love and devotion, your spirit so true. In every sermon and prayer, we feel your care. Pastor, we thank you for always being there. You lift us when we're weary, give hope when we're lost. With every word of kindness, you help bear the cost. Your counsel and your teachings, they touch our hearts. You are our shepherd. In life you play a vital part. Pastor, we thank you for all that you do. Your love and devotion, your spirit so true. In every sermon and prayer, we feel your care. Pastor, we thank you for always being there. Through every trial and blessing, you stand by our side. In your guidance, we find strength. In your faith, we confide. Your tireless dedication, your unwavering grace. We see the light of God's love in your face. Pastor, we thank you for all that you do. Your love and devotion, your spirit so true. In every sermon and prayer, we feel your care. Pastor, we thank you for always being there. With gratitude, we sing our hearts full of praise. For the pastors who guide us, and so many. Father, I pray for your Every sermon is provision sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, sa lahat ng mga bayarin, sa buwan na to, sa pangalan ng Jesus. Kapag inuna ka namin, Panginoon, lagi mong pangako, nauunahin mo rin kami kapag palain at ibigay ang lahat ng supply ng aming pangangailangan. Kaya Lord, sa pag-una namin sa inyo sa unang araw ng linggong ito, ipagkaloob mo po ang lahat na mayamang biyaya at Every pagpapala sermon is a sa battle buhay ng we iyong don't mga see. anak ngayon sa pangalan Behind- ng Jesus. Be our sovereign and great provider in Jesus' name. I am asking divine health, Lord, sa mga katawan ng iyong mga anak. Sa nangangailangan ng healing ngayon, Lord, we speak divine healing sa lahat ng iyong mga anak, sa mga pamilya. Even, Lord, we speak healing kay Kuya Dave, complete healing sa kanyang lupang katawan, Lord. Thank you for resetting and restoring his body. I speak, Lord, never again na magaganap pa yung 1 week siya
na nagkaroon ng LBM, Lord, sakit ng tiyan. Lord, we pray in the name of Jesus that you restore his body from top to bottom, Lord, from the inside out, at pagalingin mo completely ang kanyang lupang katawan para sa gayon, Panginoon, ay makasama namin siya palagi sa paglilingkod sa iyo at ang kanyang buong pamilya rin. Sa pangalan ni Jesus, Lord. We declare healing also kay Tita Annie. Nasaan man siya ngayon, Panginoon, ay pagpalain mo at ang kanyang lupang katawan ay restore mo sa normal na kalagayan sa pangalan ni Jesus. Let the power of praise, Lord, I may experience niya that as she prays you, you will heal her diseases in the name of Jesus, and she will recover at makakapaglingkod pa rin siya sa iyo sa pangalan ni Jesus, Lord. We declare, Lord, healing kay Nanay Reddy sa pangalan ni Jesus. We declare, Lord, that you will continue to strengthen her body and restore her and renew her body and heal her mightily in the name of Jesus. We declare, Lord, healing then, Lord, sa parents or sa mga kamag-anakan ni Eman sa Bulacan, Lord, yung buong Santiago family. We declare that you'll bless them, Lord. Bilang nanonood online palagi, Panginoon, pagpalain niyo sila sa pakikinig ng iyong mga salita at sa pagpupurit, paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo i-bless ang lahat ng gawa ng kanilang kamay, ng mga trabaho, businesses na meron sila sa Bulacan sa pangalan ni Jesus, Lord. Pagpalain mo rin, Lord, si Pastora Deb, si Miguel, Lord, sa Belgium. We pray, Lord, na yung pamilya rin nila ay makapanood din ng online, Lord. Sila rin ay makapag-plant ng church sa Belgium, ng Send the Light sa pangalan ni Jesus soon, Lord. I-bless mo rin ang kanilang marriage. Even, Lord, salamat dahil makakapasa si Pastora Deb sa exam niya doon para makapag-start na rin ng work at magkaroon din, Panginoon, ng favor and blessing sa kanilang marriage din ni Miguel, Panginoon. I-bless mo rin, Lord, ang lahat ng mga nanonood online, Lord. Even, Lord, sa mga di nakarating today, Lord, ano man ang mga naging dahilan, kung may mga sakit at karamdaman, ay pagaling mo sila sa pangalan ni Jesus, Lord. I pray that you release your blessing and anointing sa kanilang mga buhay ngayon, anointing to provide, anointing to heal in the name of Jesus sa kanilang lahat ng pangatawan, Lord. I speak, Lord, yung mga babies din, I pray na sila ay lumago lahat at maging healthy sa lahat ng oras sa pangalan ni Jesus, Lord. I declare yung mga bata rin, Panginoon, that they will grow in you in the name of Jesus. Silang lahat ay magkaroon ng maayos na paglaki, Panginoon, na may takot sa iyo at mga maglilingkod din sa iyo. Sa mga kabataan, sa mga nag-aaral din, Panginoon, mula kinder hanggang college, Lord, I pray for your help sa kanilang mga pag-aaral, Lord. I pray for wisdom. Pagtulungan mo sila sa mga activities, sa mga ginagawa nila sa school. I pray, Lord, yung provision mo sa kanilang pangangailangan sa araw-araw, mga pambaon, panggastos, expenses nila sa school ay provide mo sa pangalan ni Jesus, Lord. Sa mga nagtatrabaho rin, Lord, I pray. Sa mga young adults, sa mga adults, Lord, I pray. Sa bawat gawa ng kanilang kamay ay pagpalain mo sa pangalan ni Jesus, Lord. I pray that every works of their hands shall find favor in your sight and with the eyes of men. I declare promotion sa kanilang mga positions ng trabaho, and even increase of salary in the name of Jesus, Lord, and favor sa kanilang mga boss o mga leaders or mga katrabaho rin sa pangalan ng Jesus. Let your light shine among those people na katrabaho nila so that makita nila, Panginoon, at makasama rin, madala rin nila sa paglilingkod sa iyo ang kanilang mga katrabaho sa pangalan ng Jesus. Lord, I pray yung pagkalakasan din, Panginoon, sa lahat ng mga magulang na nag-aasikaso sa kanilang buong pamilya, Lord, sa mga nanay, tatay, mga mag-asawa, Panginoon, I pray yung provision mo at pangkalakasan mo rin sa kanilang pagbibigay ng support at pag-ibig, Panginoon, para sa pag-asikaso nila to govern their families in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo sa araw na to, Panginoon. Even, Lord, yung mga alalahanin mo rin, Panginoon, si Lola Benigna, Lord, sa kanananay ni Cecil, Lord, I pray na patuloy mo siyang palakasin pa at bigyan, Panginoon, ng sharp na pag-iisip, Panginoon. I pray na maabutan namin, Panginoon, na mabisita muli siya, Panginoon, sa kanila ang HBS, Panginoon, sa bahay nila, Panginoon. Even, Lord, I pray yung healing mo rin sa inyo lingkod. Pinagkakaisahan namin, Panginoon, na this week ay makaka-resume na rin ako, Lord, sa lahat ng mga dapat namin pagpuntahan at mga mabisita, mga bahay, Lord, makapag-HBS, mga Bible School, Lord. Even, Lord, itong Tuesday, salamat muli, Panginoon, dahil na-restore na ang Bible School ng Send the Light. And Lord, we believe na sa mga pag-aaral ng iyong mga anak, ay lalong lalago ang aming spiritual na buhay at lalong magagamit ang aming mga buhay effectively para sa paglawak ng iyong kaharian. Pagpalain mo rin, Lord, ang buong Send the Light Ministry sa kabuuan nito, sa lahat ng mga kapastoran, lahat ng mga kamanggagawat, mga kapatiran, kapamilya namin spiritually, sa buong Send the Light Ministry, sa 10 simbahan na inahawakan ng iyong mga anak, ay patuloy na pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. We pray and declare, Lord, favor, increase. Even, Lord, i-bless mo ang body of Christ
ang buong Muntinlupa, ang ABCI, Lord, even sa buong Pilipinas, ay pagpalain mo po, Panginoon. Lord, we declare, patuloy mong protektahan ang aming bansa. Patuloy mong ayusin ang aming bansa sa pangalan ng Jesus. Mula sa government, Panginoon, mula sa presidente, vice president, mga senador, kongresista, at lahat-lahat, Panginoon, ang mga sangay ng aming gobyerno. Lord, I pray, patawarin mo po sa korupsyon na nagaganap. Patawarin at linisin mo po ang aming government, Panginoon. Magkaroon ng righteousness, godliness, holiness, ang aming bansa, Panginoon. Lord, we declare for divine justice, Lord, maayos na hustisya para sa aming bansa, Panginoon, na malagot na ang mga dapat malagot, Panginoon. Makasuhan ang mga dapat makasuhan, makulong ang mga dapat makulong. At maibalik ang kaban ng bayan, Panginoon, para magamit sa pag-unlad ng Pilipinas sa pangalan ng Jesus, Lord. We are not afraid, Lord, sa mga threat na mga big one or mga lindol. But we are most afraid, Lord, na sa pag nangyari yung mga oras na yon, ay hindi kami handang humarap sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, today, hanggang sa makita ka namin na mukhaan, ay ihanda mo po at ayusin mo po ang aming personal na relasyon sa iyo. Para sa pagharap namin sa iyo, hindi kami mahihiya na humarap sa iyo dahil sa aming mga kasalanan, kundi confident kami nga harap sa iyo, sapagkat nabuhay kami sa mundong ito, kagaya ni Hesukristo. Kaya turuan mo kami maging katulad ni Jesus, Lord. Mold us to become like Jesus, para kaming lahat ay mabuhay na mga anak mo nakakalugod sa iyong harapan, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na maging malapit sa iyo. Magkaroon kami ng kauhawan, kagutuman sa aming puso, maging hayok at i-desire namin, ilong namin palagi na yung presensya mo ay lagi namin makasama sa pamamagitan ng aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, sa pangapananalangin at pagpupuri sa iyo, Lord. Huwag din namin pabayaan ang aming mga pagtitipon, Panginoon, na kagaya ng iba na pinabayaan na ito, Lord, kundi kaming lahat ay magpalakasan sa isa't isa. I-encourage ang bawat isa na magsama-sama palagi, Panginoon, para sa aming mga pagtitipon ay maging malakas kaming lahat sa presensya mo, sa pangalan ng Jesus. Dahil malapit ka nang bumalik, Lord. Kaya naman turuan mo kami, tulungan na lalo mag-double time, triple time sa pagpanalo rin ng mga tao para sa iyo, Lord, ng mga di paligtas. Lord, we pray, unahin namin at prioritize namin na mga pamilya, magulang, kapatid, mga kapamilya namin muna ang aming unahing dalin sa iyong presensya, Lord, na magkaroon ng totoong kaligtasan sa iyo. Kaya Lord, i-bless mo po ang araw na to. We declare that this is the day that the Lord has made, and we will all rejoice and be glad in it, Lord. We thank you rin, Lord, sa provision mo sa babayad ng lahat ng bills, even, Lord, ng rent ng church ngayon, even, Lord, lahat ng bills ng kuryente, tubig, Lord, ay mabayaran naming lahat, internet, and whatever bills ng iyong mga anak, Lord, we speak paid in full ang lahat ng bills namin for the month of October in the name of Jesus. And we declare victory, success, prosperity, the peace of God for our minds and hearts, the joy of the Lord for our very hearts, Lord, and the love of God to abound para mas lalo kaming ma-inlove sa iyo at lalo kaming ma-inlove, Panginoon, sa presensya mo at maibahagi namin ang pag-ibig mo sa mga tao na kapaligid sa amin. And Lord, binibigay namin sa iyo ang mataas na papurit pa salamat, maganap ang iyong kalooban sa aming lahat sa pangalan ng Jesus. Amen.